ready. GMA Road Watch, serbisyong totoo ng GMA News. Pagbigat ng daloy ng trapiko ang isa sa mga inaasahan magiging epekto ng rehabilitation ng Dario Bridge dyan po sa Balintawak. Kaya para hindi maabala, ilang alternate routes ang inihanda ng MMDA. At may report ang kasama nating si Rhea Santos live. Rhea, saan nga ba mga alternative routes? Yes, Ivan. Ako, bigyan ko muna kayo ng impormasyon tungkol dito sa Dario Bridge, no, Ivan? Alam nyo ba na itong Dario Bridge dito sa Balintawak ay kasintanda na ng EDSA? 1954 nang itayo itong Dario Bridge kasabay ng konstruksyon ng Highway 54 at ngayon pa lamang ito sasailalim dito sa retrofitting o rehabilitasyon. Mga kapuso, ito pong Dario Bridge ay kumbaga edsuna para sa rehabilitation dahil para na rin sa kaligtasan ng ating mga motorista dahil may mga nakita ng bitak. At actually yung ibang bakal medyo naglalabasan na. Kaya naman nagtulong-tulong ang MMDA, DPWH at ang Quezon City Government para sa rehabilitasyon ng Dario Bridge. Mahigit 70 million pesos po ang kabuang halaga ng proyektong ito na tatagal ng 10 buwan. At syempre ayon sa MMDA para ma-facilitate ang maayos na daloy ng trapiko, maglalagay ang ahensya ng mga traffic sign at sasailalim sa traffic management lessons ang mga flagmen o mamamahala sa traffic. Ivan, dito kasi nakatuntong tayo sa southbound lane dito po sa Balintawak. So yung bahaging ito ay naharangan na po para sa isasagawang rehabilitasyon na mag-uumpisa po, tentatively sa Sabado. At sa northbound lane naman ay 4 lanes po ang mawawala, which means 2 lanes ang magagamit ng ating mga motorista. At para hindi po kayo maabala mga kapuso, narito ang ilang alternate routes na maaari nyong daanan. Sa mga papuntang Cubao southbound, dumaan po sa Caingin Road, Del Monte Avenue, papuntang Quezon Avenue hanggang makarating ng EDSA. At sa mga papunta namang Balintawak northbound, dumaan sa North Avenue, papuntang Mindanao Avenue hanggang Quirino Highway. At para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon, makakausap po natin si Engineer Roselier Tolentino ng Quezon City Local Government District Engineer po ng QC. Engineer, ngayong Sabado, mauumpisahan na itong rehabilitasyon. Last year pa ho ito na inspeksyon. Bakit ito medyo na-delay din ang pag-uumpisa ng rehabilitasyon? Magandang umaga, Rhea, saka sa taga-panood ng unang hirit. So, last year pa po itong pag-rehabilitate itong Dario Bridge natin. Medyo pinag-aralan lang ng MMDA under Chairman Tolentino na tingnan kung paano yung daloy ng trapiko. So, nung Monday, nagkaroon kami ng simulation or dry run para makita kung paano ang epekto. So, around 2 o'clock nagsimula kami. So, may mga talaga nagbi-build up na traffic pero hindi naman siya ganun kalala. Tolerable naman ho ba o medyo mabigat na daloy ng trapiko ang aasahan ng ating mga motorista base po sa simulation na inyo pong ginawa? Yeah, tolerable naman siya. Pero yung pagdating po ng 5 o'clock, hindi naman kami nag-dry run. So, within that hour, tolerable naman yung takbo naman. Okay, so talagang tinaon nyo na pabakasyon para konti na lang din ang mga motorista. Sapat na ho ba yung mga alternate routes na ating gagawin? Ano pa hong ayuda ang pwede pong may extend natin sa ating pong mga motorista? Kailangan lang namin ng dissemination, information para dun sa mga motorista. May mga ginawa na kaming advisory pagdating po sa mga rerouting. So, makikita po natin yan na nakakabit sa lansangan natin bago dumating ng Dario Bridge. Okay, Engineer, mabanggit ko lang ho yung informal settlers natin sa ilalim po. Kasi creek po yung nasa ilalim dito. May mga around 9-10 families. Ano ho ang plano sa kanila? Definitely, gagawa ng paraan yan. Nakipag-coordinate kami sa LGU para sa pagpapaalis sa kanila kung ma-relocate sila. Dahil magiging danger sa buhay nila yung pagpapagawa ng tulay na nandyan sila sa ilalim. Alright, Engineer, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Okay, thank you rin po. Alright, Engineer Roselier Tolentino po ang District Engineer ng Quezon City. Mamaya mga kapuso, magbabalik pa kami sa iba pang balita. Samantala, back to studio po muna tayo. Salamat, Rhea.